distraction, ano? Misa kasi yung kaaway, misa kahit nakaupo ka dyan, ang nasa isip mo, nasa pagkain mo na eh. Misa nasa isip mo kung ano-ano eh. Nakikinig ka ba talaga? No? And it's a wonderful thing na tayo po ay nakikinig dahil ang pinag-uusapan natin dito ay banal na spirito. Amen? And sinabi ko nga po, ang isang Kristiyano, dapat mabago siya. Hindi kalooban ng Diyos na na-born again ka, hindi nababago ang pag-iisip mo, hindi nagbabago ang paglakad mo. There is something wrong. Because the word of the Lord said, according to the Bible, anyone who is in Christ is a new creation. Amen? There is the Spirit who guides you. There is the Spirit who will teach you to live according to the Spirit. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na personal intimacy. Amen? Because you are called for greatness. Sabi ng Panginoon, you are a chosen people, a peculiar people. Amen? A holy nation, a royal priesthood. Intindihin mo yung identity mo. No? If there is something na nahihirapan ka at hindi nagbabago ang buhay mo, there is something wrong. Baka namimiss mo ang presensya ng Panginoon. No one, again I will say to this pulpit, no one can change you only by the Spirit of God. Hindi ka na pwede maging argue. We don't want to be in this church na tinatawag na parang religious lang. Ayaw natin yan because lalaruin ka lang ng kaaway. And I will tell you, kapag religious ka, kapatid, there is no power in your life. Takot kang mangaral, takot kang mag-pray, takot ka sa mga bagay, gusto mo lang plain because the power within you ay hindi mo na-exercise. There must be yung parang pag-approach mo sa Panginoon. You are a Christian. Sabi mo sa katabi mo, you are a Christian. Born again. Born in the Spirit. Amen? Kapag pinanganak ka sa Spirito, kailangan kang maging matured. Lumago ka. Alam niyo, ang baby, dapat yan, nananatili sa presensya ng kanyang magulang. Tama? Hanggang siya'y lumalaki. Hanggang siya'y nagiging matured. At naging kagamit-gamit. In a physical world, yung baby, pag pinanganak, hindi mo dapat ihiwalay sa nanay yan. Tama? Amen? Kasi yung nourishment niya, nasa nanay niya. Papadidehin siya, alagaan siya, yung mga yakap na kanyang magulang. Yung paglaki, lumalaki yung bata na mahusay. Amen? Lalo na nasa kanya nang gagaling, hindi mo siya pwedeng ihiwalay unless na siya'y lumaki na at makaunawa at matuto sa buhay. Amen? You are a born-again Christian. At ang pinakamagulang natin, alam natin, the Holy Spirit. Hindi ka pwedeng lumayo. Hindi ka dapat pwedeng, kasi yun ang magpapalaki sa'yo. Yun ang magno-nourish sa'yo. In the spiritual side. Tama? The Holy Spirit. Siya yung magno-nourish sa'yo. Kaya kapag nakipag-ulayaw ka sa Kanya, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, nararanasan mo, hindi ka pwedeng humiwalay sa Holy Spirit kasi magiging bansot ka. Hindi maganda yung magiging paglaki mo. Kapag yung bata na hiwalay. Tama? Tama ba? So the same with us, the baby needs to be nourished. The baby needs the guidance. The baby needs yung yakap at alaga ng isang magulang. And the Holy Spirit, yan ang binigay sa atin ng Panginoon na born again ka. The Word said, pinanganak ka sa Espiritu. Kaya dapat ang buhay mo, humanap ka ng mga bagay na espiritual. Pananalangin, pagbabasa naman. Lagi ko sinasasabi sa inyo, tapatan na tayo. Pag hindi ka gumagawa ng ganyang bagay, mabagal ang pag-unlad mo. Mabagal ang paglaki mo. Mabagal ang pagkaunawa mo sa salita ng Diyos. Mas malakas ang mundo. Dapat meron kang ulayaw. Humihingi ka ng nutrisyon sa banal na Espiritu. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Born again Christian, you have to be changed. You have to be transformed. Why?
Bakit kailangan ka ma-transform? Ba't makakita ng taong kakaiba na si kapatid? Kakaiba din kayo. May nananahan sa kanya kapangyarihan. Dahil gagawin ka at gagamitin ka ng Panginoon. Amen? Hindi ka mamamatay sa mundo rito na namatay ka na lang sa sakit. Namatay ka na lang sa hirap karamdaman. Namatay ka na lang dahil hindi mo alam yung mga bagay ni spiritual. Dapat maintindihan natin. As a born-again Christian, you must be transformed from natural to spiritual. From ordinary to extraordinary. Ang game changer dyan is the Holy Spirit. And sad to say, maraming Kristiyano, walang panahon kay Lord. Sorry to say that. Please, sorry. Linggo ka lang malakas. Pagdating na ng ibang araw, you do not seek the one who will change you from glory to glory. Amen? Kakaiba ka. Pinili ka ng Panginoon, peculiar. Holy nation. Mga taong magdedeklara ng kabutihan ng Diyos. Mga taong magdadala ng kanyang kaluwalhatian. Hindi naman namimili si Lord kaya marunong ka. May pinag-aralan ka, mahirap ka, umayaman ka. Ang gusto ni Lord, are you willing to be used by God? Hello, church? Church, maiksi lang ang buhay dito. Sino kaligayahan mo hanggang sa maubos ang oras mo? Na parang hindi ka nagamit ng Lord because we lack of intimacy with the Lord. Hindi naman hinihingi ng Lord yung galing mo. Hinihingi lang ni Lord yung time mo. Is that good? Time mo. How do you give your time to the Lord? Tapatan tayo, kapatid. Pero yan ang sekreto, no shortcut. If you want to be used by God, naghihintay lang si Lord eh. Tama? A born-again Christian, there must be a tremendous change na mangyayari sa'yo. Sinulat na ng Diyos yan. Hindi na magbabago yan. But it's up to your decision. It's up to your discipline. Kaya may may paghandog ng buhay eh. Amen? Yan ang Kristiyano. If you want change, nakasulat na yan, nais ng Panginoon, mabago tayo. Bakit? Dahil gusto niya magamit tayo. That's the source of life. Kesa namumuhay ka ng puro struggle, puro kakulangan, ang lapit mo sa Panginoon para kang isang pulube. Supposed to be anak ka. Supposed to be anak ka. Kung ano meron ng tatay, meron ka dapat. Tama? Doon ka eh. Binigyan kang karapatan, binigay ang Espiritu sa'yo, ang kapangyarihan ng Panginoon. Tinuturo natin sa church to. Alam nyo kasi marami sa church ngayon. Please, hear this. Ang mga turo na lang ngayon, mga entertainment. Ang mga turo na lang ngayon, yung mga parang yayaman ka. Gaganto ka. Hindi na minsan na ituturo sa church yung denying yourself. Crucified life. Sacrifice. Ayaw na ata ng mga ano yan. Kasi alam ni Satan yan eh. Pag nagsimula ka magdesisyon na makipag-isa sa Panginoon, alam ni Satan, magiging kamukha mo ang Lord eh. Hello? Nasa sa yan, if you want to be blessed, if you want to be used by God, if you want the power of God na magliyab sa'yo, huwag mong patayin ang ningas ng Espiritu. Come to Jesus. Mas maganda, wala nakakita, ikaw, between you and God. Yan ang gustong-gusto ni Lord. Amen? Hallelujah! The reality of Christianity, hear me, you must have communication with the Holy Spirit. Amen? Guru, tatanungin niyo, paano pa makikipag-communication sa Holy Spirit? How do I know the Holy Spirit talking to me? Understand this. This is one na pwede mangyari. Na desisyonan mo, magdesisyon ka. Read the Word of God. Di lang dito sa linggo. Kapatid, nangungusap pa Lord. We are on the last days. May nangyayari sa bansa kakaiba, magkakagera na. May ang kaaway, grabe ang diablo. Sinasalaula ang mga buhay ng tao. Korupsyon sa Pilipinas, nakikita nyo, yung kadiliman, grabe. May mga anak ng Diyos naghihintay si Lord.
na magliliwanag. Nasa inyo yung apoy eh. Tama? You can be the one who change first your family, your community. Nasa iyo si Lord. Amen. But while we are tayo pa'y nag-i-struggle, tayo pang umaangal kay Lord. Tayo pa'y parang wala. Kasi bakit? Nakafocus ka lagi sa sarili mo. May kausap ako? Isa sa kalaban ng Diyos yung sarili natin. Hindi ang kalooban ng masunod. Kalooban ni Lord. May kausap ako? Minsan pag lumapit tayo, Lord, paano ako, Lord? Paano ako? Paano ako? It's not you, mga kapatid. It's the will of God na may plano siya sa buhay mo. Do you pray, Lord, send me? Saan mo ko dadalhin, Lord? Gamitin mo buhay ko. Look at this, kasi pag sinabi mo yan, siya na bahala sa lahat ng pangangailangan mo. Tama ba? Ako'y pagmamalaki ko yan, tatayuan ko rito. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Wala akong ganong yaman. Pero hindi ako pinababayaan ng Lord. At nakikita ko ang pagpapala ng pamilya ko. Not because of me, it's about God. Kung makakausap ko siya, kung maibibigay ko ang buhay ko para sa Kanya, totoo ang Diyos, hindi Kanya pababayaan. But still, some Christians, ako naman, Lord, paano ako, Lord? Nagkaunti na, paano ako? Hindi mo tuloy malaman. Kanya, minsan ang kaisipan ng Kristiyano, puro sarili. Tama? No, kaya minsan hindi tayo makalapit sa Lord. Hindi mo ma-surrender sarili mo. Dahil minsan, parang ikaw kung gusto mong bida. Ikaw gusto mong mangunguna. Pero sinabi ni Lord, you must humble yourself. Ang mga nag-humble yan ang tinataas ni Lord. Tama? Kung gusto mong mataas, magpakababaw ka muna. Amen? Kaya pinag-aaralan natin yung humbleness. Sinasabi ko lang, kapatid, no? There is power in you. There is something residing in you, the glory of God. Kaya lagi ko sila, anong ginagawa natin? Church, you must be changed from glory to glory. Amen? Di ba't ikaw yung Kristiyanong naaalis na yung mga pag-ibig mo sa sanlibutan at lumilipat dun sa pag-ibig ng Diyos? Dahil nagbibigay ka ng oras, nagbibigay ka ng panahon sa Panginoon. Ulitin ko to, walang sikreto. Pero kung hahayaan mo yung buhay mo na ganyan, na minsan ikaw pa nagiging stumbling block because you don't have revelation with God. Alam mo lang ganito, kapatid, change your mind. Baka abutan ka ng kamatayan, di mo naranasan ang glory ng Diyos. Laruin ka lang ng diablo dahil wala ka sa presensya ng Panginoon. Amen? But you are powerful. Sabi ni Lord, anak ko kayo at ang kapangyarihan ko'y nananahan sa inyo. And let me say this. I want the power of God in my life. I want the Spirit of God in my life. Kasi it will change everything. At lahat ng blessing dadaloy kapag natuto tayong sumunod sa Panginoon. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! 2 Corinthians 3:18. 2 Corinthians 3:18. Hallelujah. Thank you, Lord. Medyo nadaan na lang natin 2 Corinthians 3:18. But we all, sabi mo all. Ikaw, sabi mo sa katabi mo ikaw. All, lahat tayo ha. Huwag mo sasabing mahina ka, huwag mo sasabing ganito lang ako, but we all. Sabing ganun, but we all with an open face beholding, as in the glass, the glory of the Lord. Beholding the glory of the Lord. Amen? No? Kaya minsan huwag kang padaya. Kaya Satan, sasabihin ni Satan sa'yo, wala ka namang alam eh. Ganyan ka lang. Hindi ka gagamitin ni Lord. May labanan lagi. Pero kung hahawakan mo ang salita ng Diyos, you have the glory of God. Amen? At alam ni Satan yan. Kaya may pandaraya, ayaw mong maging lumapit sa Panginoon. We are beholding the glory of God. Are changed into the same image. Are changed
into the same image, nababago. From glory to glory, even as the Spirit of the Lord. The change of Christianity from carnality to spirituality, you must have the Spirit of God. Amen? Church, harap kayo sa akin, huwag mong itolerate na parang easy lang ang buhay Kristiyano mo. Wala kang paglapit sa Panginoon. Nakakuha ka lang ng strength paglinggo. May glory kay Lord. Amen? Amen! Maging remarkable ang buhay mo because of the Spirit of God. Hindi ka asset sa church, minsan liabilities. Pero pare-pares naman tayo rito with the glory of God. Pero sa decision mo lang, there must be a transformation as a Christian from glory to glory. Amen? Hindi kasi tayo nagnanasa ng mga bagay ni spiritual eh. Kaya hindi natin nararanasan yung mga bagay na nais sa atin ng Panginoon. Naintindihan niyo po ba yun? Hello? There is a divine power in you. But you must cooperate. You must cooperate. You must have the hunger to know the will of God in your life. Kasi hindi ka pwedeng pakailaman ng Diyos. Ayaw gawin ng Diyos na maging robot ka. Yung will mo pa rin na susunod. Tama? Hindi ka papakailaman ni Lord kung ano yung gusto mo. Pero tinitingnan ng Diyos kung nasa iyo yung kanyang spirito. Sige. Ayaw mo magpagamit? Huwag. Sige. Ayaw mo magbigay? Huwag. Sige. Hahayaan ka lang ni Lord. Pero your life ay para magiging plain lang. At ito mahirap dyan. Babandaging ka ng kasalanan. Sometimes your life is condemned because of the work of the flesh in our life. But you have to decide. God helps you. That's why the Holy Spirit is given to us. Kaya ka pinananahanan ng banal na Espiritu, kapatid. Humingi ka ng tulong sa banal na Espiritu. Lapitan mo siya. Dahil bago ka pa ipanganak sa mundong ito, itinilaga ka ng Diyos para gamitin niya. Hindi lang tayo nananampalataya kay Lord. Tama po yan, pero ang destination natin maging kamukha niya, mabigat. Sabi ni Pablo, I imitate Christ. Imitate me as I imitate Christ. Amen? Amen. Dahil kayo yung ilaw at asin ng sanlibutan. Amen? We are different from this world. How can you be different? By the leading of the Holy Spirit in your life. Kapatid, ilang beses na natin ito pinagpe-pray. Pero there is something in you na nag-i-stop na ayaw. Mas tinotolerate mo na ganito. Kaya minsan, hindi natin naintindihan ang kalooban ng Diyos. Struggle ang buhay natin. Walang victory. Walang strength. Hindi ka nagagamit ng Panginoon. Bakit? Ikaw na susunod eh. Men, kalooban mo. Bakit? Bakit hindi mo alam? Bakit hindi mo alam ang gagawin? Ano ba gagawin ko, Pastor? Kasi, hindi ka nagbabasa ng Bible. Hindi ka nananalangin. Hindi ka nagpa-fast. How the Holy Spirit na mag-i-intervene sa'yo at tuturuan ka? Amen ba? Kailangan po natin, dahil sinabi rito, we behold the glory of God. Kalarawan ka ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, kalarawan ka ng Diyos. Kalarawan ba? O pagdating sa bahay, yung ugali mo, kalarawan pa rin? Hello? Minsan madali magsalita sa church. Pag sumigaw ko, I love you, Lord! Dali niyan eh. Madaling tumayo rito, tumaas ka pa, iyak-iyak ka pa. Iniiwasan natin, look at the word, hypocrite. Ayaw natin maging hypocrite. Ang tunay na pakikipag-ulayo sa Panginoon ay ikaw at ang Diyos. Walang daya dyan. Amen? And you come to God, hear this, because Lord, please, use me. Lord, eto iisa lang ang buhay, Panginoon. At ginawa ka para sa Diyos, hindi ka ginawa para sa bundok. Open naman ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng anak ng Diyos. The question is, do you hunger? Do you want intimacy to the Lord? Tapos, pagdating ng problema, magre-reklamo ka kay Lord, bakit yung anak ko ganito? Ba't ganito ang pamumuhay namin? Ba't ganito?
Di mo alam, sa presensya ng Diyos, kompleto ka. Amen? Tutulungan ka ng Panginoon. Amen? Ang kalakasan mo ay Espiritu ng Panginoon. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. 2 Corinthians 13:14. 2 Corinthians 13:14. Before we pray, we cannot pray. Sino na nakapag-fasting dito? Can I see the hand? Ilan pa lang yun yung sinasabi natin. Sometimes we declare for the glory of God, for the love of God, pero ayaw nating sumunod. Ayaw niyong mag-fasting. Sinasabi ni Lord, may breakthrough sa fasting. Sabi ni Lord, pagagalingin ko ang mga sakit ninyo pag nag-fasting kayo. Pagpapalain ko kayo. But here, still ourselves trying to fight back with the word of the Lord. Ayaw natin. Bakit? Bakit? Tingin kayo. Ayaw nyo magutom. Ayaw nyo mag-sacrifice. Ayaw nyo kalabanin to. Hello? Stomach is a good servant. Pero stomach is a terrible master. Pag yan ang dinudiyos mo, ayaw na mag-sacrifice. No? The Holy Spirit, ang kalaban ng banal na spirito is flesh. They are contrary to one another. Naintindihan nyo to? Naintindihan nyo to? Hindi kasi tayo minsan nagbabasa ng Bible. Para mabuksan ka sa katotohanan, makalakad ka sa kalooban ng Diyos. Basahin mo ang salita ng Diyos. Amen? Para malaman mo yung lalakaran mo. The kingdom of God ay nasa salita ng Diyos. Sabi ni Jesus, pag binasa mo yung Beatitude, mapalad ang mga nasa kapayapaan sapagkat bibigyan sila makakapasok sa karaya ng Diyos. Mapalad ang mga nagpapakumbaba. Sila yung mga tunay na anak ng Diyos. Mapalad. Pag binasa mo yung mga papasok sa iyo yan maintindihan mo, amen. Marirenew yung mind mo, eto ka pala. Pero pag wala tayong ginagawa, sa linggo walang pagbabasa ng Bible. Di ko sinasabi puro ka trabaho, puro ka mga bagay. Time is short. Baka yung buhay mo hindi nagagamit ni Lord. Mag-ingat pa tayo. Hear this. Baka hindi tayo kilalanin ng Panginoon. Dahil may mga time na sinabi ng Lord, sinabi nila, Lord, kami yung mga lingkod mo. Sabi ni Lord, di ko kayo kilala. Bakit? Ni hindi ka pumapasok sa presensya ng Diyos. Amen. Nakikita nila, sino present? Present, every time you pray, Lord, presence, I want you, I need you. Ikaw sino ka? Lagi kang absent. Why? Puro ka sarili. Ako muna, time ko, sarili ko. Sarili ko, ako. Yun ang mahirap, yun ang kalaban natin. Amen? Look at this, the grace of the Lord Jesus Christ and the love. Three things. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion. Hello? And the fellowship of the Holy Spirit. Tama ba? May be with you. Be with you. Sa mga pastor lang ba? Sa mga all. Tatlo yan, napapaliwanag ko lang at the grace of God. Look at the grace of Jesus. Ginawa kang banal, pinatawad ka, inalis ang kasalanan mo. Ginawa kang karapat-dapat dahil sa biyaya niya, laging matuwid ka, wala kang ginawa, siya'y namatay. That is the grace of God. Nasa atin yan, amen? Amen. Kaya pinaimin ko kayo, gusto kayo mag-agree. Because of Jesus Christ, He died for us. He paid our sin. You become holy. Karapat-dapat. Binigyan karapatan ng anak ng Diyos. Binayaran ng kanyang mahalagang dugo. Salamat, Panginoon. Salamat. Tama. And the love of God. Look at the love of God. He gave His Son for us to give us eternal life. What Jesus did from sinner to saint, binago ka. From darkness into His marvelous light. From natural to supernatural. Yun yung change natin Nararamdaman mo yan, Christian? Nangyayari ba sa buhay mo yan? Baka hindi. Ang banal na spirito ang tutulong sa'yo. Tama? Baka hindi. Baka pananalita mo lang, hindi pa rin nababago. Ang ugali mo, hindi pa rin nababago. Mahirap yun pag walang changes. Tama? Sabing ganon, sumayin nyo ang pag-ibig ng Diyos. Minahal tayo bagamat tayo marumi.
can we give? Parang pagbalik natin sa Diyos, hindi ka naman karapat dapat, impyerno ka dapat eh. Pero minahal ka ng Diyos. Ano ba yung maibibigay natin sa Kanya? Ano ba yung bagay na hindi mo pinaglalaban mo na ikaw ang masunod? At hindi ang Panginoon. Kaya ang banal na Espiritu hindi makakilo sa atin. Sabing ganon, communion with the Holy Spirit. Do you commune with God? Simple lang. Pumunta ka sa gabi, pumikit ka, Panginoon, tulungan niyo ako. Ano ba yung plano niyo sa akin? Baguhin mo ang masasama akong ugali. Mapasa akin ang kaluwalhatian mo. That's the life of Christianity. Gamitin mo ang buhay ko. Huwag niyong utusan si Lord sa gusto ninyo. Gusto ng Panginoon ang dapat mangyari sa buhay ninyo. Pag pinilit mo ang gusto mo, you are not in the will of God. Kayo na rin ang umuo sa akin. Sa tiyan pa lang ng magulang niyo, pinili na kayo. Tama? So may holy calling. May pagtawag. Kaya binayaran ni Jesus ang kasalanan natin. Ginawa kang malinis. Piniprepare ka niya para gamitin ang buhay mo. Na hindi matapos ang buhay dito na puro sarili mo, iniisip mo hanggang kamatayan. Hindi mo naintindihan ang plano ng Diyos. Pero hanggat andito ka, ang Espiritu. Amen? Tingkay sa akin, walang shortcut Hindi nyo madadaya si Lord. Hindi nyo rin kami madadaya. Dahil lumalabas sa buhay ng Kristiyano yan kung siya ay nagpapabago sa Panginoon. Hindi yan sa dami ng alam mong salita ng Diyos. Hindi yan sa tagal mo ng pag-attend dito. Yung pakikipag-isa mo sa Diyos. At nababago ang buhay mo. From glory to glory. Si kapatid nag-lay hands, may sakit, gumaling. Si kapatid nabibless ako sa buhay niya, nagpapagamit sa karya ng Diyos. Si kapatid di mo nakikita lagi nasa gawain masaya, naglilingkod. Lumuluhang sumasamba. Lumuluha na hindi dahil sa kasalanan, lumuluha dahil sa kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Maaga pupunta because he wants to worship God. He loves Jesus. Wala na yung buhay niya. Amen? May isang Kristiyano na born again. Salamat, Panginoon. Mababago na ang buhay ko. Hindi na ako maghihirap. Gusto ko na maging born again. Marami na akong makukuha ang favor sa'yo. Pero nung lumalim siya sa Lord, nung naintindihan niya na ang Panginoon, na lalong ang kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy sa kanya, nagbago yung kanyang panalangin. Lord, ayoko na niyan. Ayoko na ng yaman. Ikaw na lang, Panginoon. Ayoko na ng mundo. Ikaw na lang. Yan ang buhay nila Paul. Yan ang buhay nila Peter, nila John. Hindi na nagnasa para sa sarili nila. Mga disipulo itong pinugutan ng ulo, pinatay para sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat alam nila, nahaharap sila sa buhay na walang hanggan. At sila ay puputungan ng Diyos. Amen? Maiksi lang ang buhay dito, kapatid. Maiksi lang. Huwag mo na ipagkait kay Lord. Huwag mo nang itago. Gusto ni Lord makita sa buhay natin. Amen? So tatlong bagay hinihingi rito, kapatid. Unang-una, ang biyaya ng Diyos, the grace of God. The grace of Jesus Christ that He died for you. He make Himself flesh. Diyos na nagkatawang tao para iligtas ka. Alisin ka sa kamatayan. Alisin ka sa hell. Alisin ka sa mga sumpat karamdaman. Binayaran niya sa krus. Ngayon, itong pag-ibig ng Diyos, sabi ng Panginoon, mahalin ninyo, mga kaaway ninyo. Maging mapagmahal kayo. Huwag kayong masyadong sa sarili ninyo. Love. Amen? And the third is, communion with the Holy Spirit be with you all. Nakikipag-commune ka ba? Kanino ka nakikipag-commune? Kapatan na to, hindi ka magiging tunay na patotoo kapag wala kang communion sa Holy Spirit. Tapatan na to, do not expect change if you are not led by the Spirit. Amen? Salamat, kung ligtas ka, okay, ligtas tayo. Pero yung buhay mo sa lupa, hindi naging patotoo. Yung buhay mo sa lupa ay parang walang paggamit ng Panginoon.
It's about time for you to know the Holy Spirit. Amen? Amen! Nung nagpipray kami nila Rowena, Wednesday, we are praying and we sense the fire of God. Na parang lumuhod ka na lang because of the holiness of God. How important to you to understand that you felt the glory of God. Pero parang ano tayo, minsan ayaw natin eh. Dadapa ka na lang sa presensya ng Panginoon. And the Lord gave us the word. Sabi ng Lord sa amin, huwag niyong papatay ng ningas ng apoy. Amen? Kaya we are willing to pray. Hindi namin pinagmamalaki aming sarili. Nagpapasing tayo, nagpe-pray because that is life. That is Christianity. And sometimes we make invitation. Kapatid, sama kayo sa prayer. Kapatid, here you are. No, parang wala tayong pakialam. Tapos mag-expect tayo ng blessing sa Lord, kalakasan. Hindi yan ang way ni Lord. Tapat si Lord. Amen? Tapat siya sa mga nagmamahal sa Kanya. Pinupuno niya ang mga nauuhaw. Pinapakita niya ang kapangyarihan niya sa mga taong naghahanap at nagnanasa nito. Hindi na may mili ang Diyos, ikaw. Kaya ka pa hindi nabubuhay o hindi ka pa namamatay, gusto ka pang gamitin ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ka pang gamitin ni Lord. Huwag mo sabihin mahina. Huwag mo sabihin may edad ka na. Huwag mo sabihin wala na ata akong pag-asa, may sakit ako. God is a God of miracle. Amen? Amen? May plano pa si Lord sa'yo. Huwag mong i-please ang tao, hindi tayo pleaser ng tao. Pleaser ka ng Diyos. Amen? Minsan kasi baka umano ka sa tao lang eh. Okay ka sa harapan ng tao, pero sa harapan ng Diyos, hindi tayo. It's your intimacy with the Lord. Amen? Communion with the Holy Spirit. Tama? Kung gusto niyo makipag-usap sa Panginoon, basahin niyo ang Bible. Ang pinaka-author ng Bible is the Holy Spirit. Amen? It was inspired by the Holy Spirit. The Bible. Ito yung mga taong kinasihan ng banal na Espiritu kaya nasulat nila. Pero ang author ng Bible is the Holy Spirit. Amen? True. So dapat, kung gusto mong fellowship, kausapin, read the Bible. Maliwanag ba yan? Oo, okay ng oo, pero pagdating wala pa rin. Tatango-tango kayo dyan. Pero still you are under the power of yourself. Amen. Ako, konti na lang buhay ko. Hindi ako nagmamalaki, kundi kay Lord na lang. Amen? Kung saan tayo papuntahin ni Lord, okay lang. Pero ito, maganda ka, saan ka papuntahin, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Sasamahan ka niya na kanyang kapangyarihan. At tutulungan ka niya para gamitin ang buhay mo. Pare-parehas lang tayo. I don't want to be selfish because I am created for the glory of God. I am for God. And we must serve God with all our heart, with all our soul, with all our strength. Amen? Yan ka kapatid, wala namang pinipili si Lord eh. Basta yung paglapit mo kung tunay ka at maglilingkod sa kanila. Nakakalungkot lang. Maraming Kristiyano pinagpapalit ang oras sa Panginoon. Totoo yan. Why? Because they're been deceived by the enemy. Huwag niyong underestimate si Satan. Si Satan minsan dinadaya tayo para umalis ka sa presensya ng Diyos. Para huwag kang pumasok. Hanggang sa maubos na yung time mo. But you must have to decide. You must have to fight the good fight of faith. Satan, hindi ako sa iyo, anak ako ng Diyos. Kailangan ko maintindihan ang plano ng Diyos, kailangan ko maunawaan dahil ang pagpapala ng Diyos sa iyo at sa pamilya mo, kompleto. Palakpakan nga natin si Lord. Church, ang future mo na kay Lord. Hindi ko naman sinasabi, huwag ka na magtrabaho, huwag ka na mag-aral, huwag ka na gumawag. Basta dyan sa mga bagay na yan, dalhin mo si Lord. Amen? Pero kung yan yung magpapalayo sa Panginoon, mag-isip-isip ka na. Hindi kay Lord yan. Dahil hindi ka looban ng Diyos na lumayo ka sa Kanyang presensya. Tama ba? Church, maging matalino ka. Ginawa ka ng Diyos para sa Kanya. Magmahal sa Kanya, maglingkod sa Kanya. Ano yung mga bagay na
Isipin mo, matalino ka eh. Unawain mo. At kapag naintindihan mo yan, mararanasan mo ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Amen? Communion with the Holy Spirit be with you all. Give time to the Lord. Are you with me? Are you with me? Ang sarap po sa Panginoon. No one can touch your heart like Jesus. Iiyak ka. May madadama kang kakaiba. Because in the Spirit Word, mararanasan mo ang yakap ng Panginoon. Church, naghihintay lang si Lord. There is something in you. The Lord wants to bless yung schooling mo, yung trabaho mo. The Lord wants to bless your family. Hindi tayo tinawag ng Diyos para maghirap. Tinawag tayo ng Diyos para maranasan yung magandang buhay. Kaaya-ayang buhay. And it is the Lord will bring miracle into your life. The Spirit of God. Amen? If you want to be changed, again I will say, there is no shortcut. Amen? Sabi ng Bible, sabi, when you pray, when you fast, tinuturo ni Jesus eh. When, hindi if. Pag sinabi mo sa tuwing kayo magpapasing, sa tuwing kayo mananalangin, in-expect ni Jesus na kayo magpa-fast, magpe-pray. Because if you do not do these things, spiritual things, you cannot understand the world of Christianity. Its power, its glory. It's the presence of God in our life. You have been born again. The Spirit of God is dwelling in you. Dwelling in you. You must understand that. Hindi to relihiyon lang na dati. Na sarili mong diskarte, magbabago ka na, magpapakita ka lang ng pakitang tao ka lang. No. The God we are serving is really want to change our life. Amen? Kapag inuna mo si Lord, lahat ng bagay ipagkakaloob niya sa Kanya. Amen? That's the word. Kauhawan mo si Lord, kapatid. Kauhawan mo si Lord. Sa gabing ito, tinatanong kita, kamusta buhay Kristiyano mo? Masyado ka ba naguguluhan sa mundo? Masyado kang pinahirapan ng sakit karamdaman? Masyado kang pinahirapan ng kakulangan sa buhay mo? Andiyan ang Panginoon. Amen? Kumpleto si Jesus. And now we come to this place, kapatid. Sabi ng Panginoon, ang mga nauuhaw ay pupunuin niya. Nauuhaw ka ba sa oras na to? Nauuhaw ka ba sa oras na to? Nakikinig kayo rito. And there is something in your heart, longing. Hindi nyo may aalis yan. May something sa puso mo na nagsasabi, Lord, kailangan kita. That's the Spirit of God. Amen? Hindi mo mai-ignore tong sinasabi ko sa inyo. Maaring baliwalain niyo ako, pero sa puso mo, may dumadaloy dyan. And the Lord said, I want to help you. I want to bless you. I want to heal you. Are you ready? Kung nasa ng Espiritu ng Diyos, may kalayaan. Baka meron ka sa isip mo ngayon na nahihirapan ka, may iniiling ka. Kanina pa kumikilos ang Lord. Tayo tumayo, hallelujah. We're gonna pray, hallelujah. So karaba, shikaraba, Sunday. I want you to be open. God is with you. Narito ang Diyos, kapatid. I want you to close your eyes. I want you to lift your hands. He's holy. He loves you. Pinakita na ni Kristo ang kanyang pag-ibig, ibinigay niya ang buhay niya sa'yo. Kaya mo bang ibigay ang buhay mo sa Kanya? Stop living like a worldly people. Live in the Spirit. Ang ganda ng plano ng Diyos sa'yo, kapatid. Hear this. Ngayon nakapikit ka. This is the Word of God. Ang ganda ng plano ko sa'yo. Ako ang iyong kabanalan. Ako ang iyong kayamanan.
I am your exceedingly great reward. Hindi mo mahanap sa mundo yan. Ako ang kalakasan mo. Ako ang tagumpay mo. Manangan ka sa akin sapagkat ako ang Diyos na lumikha sa iyo. For I know my plans and my future for you, says the Lord. Not to hurt you, but to give you life. Live in me. Walk with me. I'm waiting for you. I'm waiting for you. Lord, here we are, Lord, as we pray, oh God. I want you to surrender right now. I sense the Spirit of God moving in this place. Hindi mo maitatago to, kumikilos ang Diyos sa'yo. Hinihipo ka ng Diyos. Sabi ni Lord, naghihintay ako sa'yo, anak. Lakad. Pasok sa aking kaharian. Anak kita at hindi kita pwedeng kalimutan. Narito ko para bigyan ka ng magandang buhay. Choose. Umili ka, anak. Ako. O ang bagay na nasa sanlibutan. Ako ang iyong lakas. Ako ang iyong buhay. So karaba, si karaba. Let us allow the Spirit of God to move in you. Father, I ask the Spirit of strength, the Spirit of healing, let there be a transformation, Father. Come on. Be silent. Close your eyes. Allow the Spirit of God. I love you with my everlasting love. Sabi ni Lord, anak, namatay ako para sa iyo. Para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Love me. Love me. So karabas. Let us allow the Spirit to transform you. Where the Spirit of the Lord, there is liberty. Where the Spirit of the Lord. Lord, we come to you, into your throne. Open up the heaven, Father, as we pray. Right now. Jesus, kung nasa ng presensya mo may kalayaan, Lord, alisin mo sa amin ang pagiging matigasin. Nilikha mo kami para sa iyo. And now we allow the Holy Spirit. We worship you. Anak, hinahanap kita, sabi ng Panginoon. Anak, pumasok ka sa aking kaharian. Ako'y naghihintay. Manangan ka sa bisig ko. Pakinggan mo ang dibdib ko. Mahal kita. Ikaw ay akin. Ikaw ay akin. Hanapin mo ang aking mukha. Oh, hanapin mo ang aking kapangyarihan. Ito'y para sa'yo. Ito'y para sa'yo. Now be soaked in the Spirit of God. Halika kapatid, sige lang po, bumabad ka sa Espiritu ng Diyos. Baka hindi mo na nagagawa to. Baka hindi mo na nararanasan ang yakap ng Panginoon. He loves you. He wants to give you life. Go live in the Spirit. Be led by the Spirit. Oh, purihin ka. Oh, takilang Diyos. Magpalaya ka, Panginoon, sa oras na to. Oh, oh, oh. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming pag-ibig. Ikaw ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. Walang sino man makakapari sa iyo. No one can compare to you in our lives. You are our everything. You are our all in all, oh Jesus. May your Spirit move in our life, Lord. Change us. Transform us. In everywhere we go, Father God. Let your Spirit move. Let your Spirit move.
humble ourselves before you. Jesus, Jesus, here we are, Lord. Forgive us, Lord. Kung may mga time na nagsasarili kami, sunod namin ang sarili namin. Ikaw ang katagumpayan, ikaw ang buhay. Touch right now. Touch right now. Touch every heart. Ora bananala, urin ka. Now we're gonna come to the feet of Jesus. We're gonna pray. Kapatid, makaisa ka sa panalangin dahil ikaw inaasahan ng Diyos manalangin. Makiisa ka sa mga gawain ng Panginoon dahil ikaw ang inaasahan ng Diyos. Na taga sa lupa, napapasok sa langit at magdadala ng kalangitan sa lupa. You have the glory of God. Usarabaki radaade esheka sokabarasan. Kinas. Let us pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige, let us pray in the Spirit. Huwag na tayong umawit, come on. Diretso na tayong manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's pray. Let us pray po, mga kapatid. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Magnify your name, O Lord God. Nakinain ka, O Lord God. Aahap-aralan mo, O Lord God. Ikaw ang alpha at omega ng buhay na namin, O Lord God. Hallelujah. Lord, right now, Lord, nananalangin po kami, Lord, sa inyong harapan, O Lord God.
Yes, good. Patuloy po tayong manalangin sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Oh, we humble ourselves before you, O God. Patuloy, O God, Lord, give us the boldness, Panginoon, O Lord. Hallelujah. The boldness to know you more. The boldness na aming malaman ang lahat ng plano mo sa bawat isa sa amin, O God. Patuloy, Lord, na dalangin namin, Panginoon, O God. Hallelujah. Na maging lumago kami, Panginoon, sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we are praying for harvest of souls, Panginoon. Hallelujah. Dahil yan ang nais mo, Panginoon. Ang bawat isang kaluluwa, Panginoon. Mahal mo ang bawat isang kaluluwa, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yan ang puso mo, Panginoon, O God. Hallelujah. Kung kaya't, Lord, dalangin namin sa gabing ito, patuloy na pag-alapin mo ang puso ng bawat isa sa amin, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Na maging mapagpala kami, Panginoon. Mapagpala ang bawat mga anak mo sa salita mo, Panginoon, O God. Hallelujah. Na sila naman po, Panginoon, ay matutong magpahayag ng iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. Dahil ikaw lamang, Panginoon, ang nagbigay, Panginoon, ng kaligtasan sa bawat isa sa amin, O God. Kung kaya't dalangin namin sa oras na ito, Panginoon, tulungan mo kami, O God. Hallelujah. Na humayo, Panginoon, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kamag-anak, sa aming mga kapatid, O Lord. Hallelujah. Na hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord God. Hallelujah. Na mailapit namin sa iyo, Lord, sa iyong paanan. Hallelujah. Na magbigay buhay ang bawat salita mo sa kanila, O Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Renew our mind, Panginoon, O Lord. Revive us, Panginoon. Give us the passion, Panginoon. Hallelujah. To know you more. To express our love, Panginoon, O Lord. Hallelujah. Oh God. Hallelujah. Oh, napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, ikaw ang aming tunay na Diyos. Di nagbabago noon, ngayon at magpakailanman, oh God. Hallelujah. Ang bawat salita mo, Panginoon, ay mananatili sa aming mga puso at isipan, oh God. Hallelujah. Oh, Jesus, napakarami mo ng salita, Panginoon, na aming napapakinggan. Hallelujah. Sa oras na ito, Lord, dalangin ko sa bawat isa sa amin na magpatuloy sa iyo, Panginoon, na magbigay buhay. Hallelujah. Gaya ng iyong mga apostol na nagbigay buhay upang maipahayag ang iyong salita sa nakakarami. Lord, hallelujah, gamitin mo ang bawat isa sa amin, O Lord. Here we are, Lord. Send us. Send us, O God. Hallelujah. Hallelujah. Send us to know you more, Panginoon. Send us, Panginoon, O Lord. Hallelujah. Oh, come on, church. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy na manalangin kayo, Panginoon, sa ating Panginoon. Hallelujah. Patuloy, Lord, na idako mo kami sa iyong kabanal-banalang trono, God. It is not by might nor by power but by your Holy Spirit, Panginoon. Ang aming kasama sa bawat paglakad namin, Panginoon, sa bawat paghayo namin sa aming mga kapitbahay, O God. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, give us more opportunities, Panginoon. Hallelujah. Opportunities, oh God. Hallelujah. Napakarami pa, Panginoon. Napakarami pa. Hallelujah. Ang mga kaluluwang hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord. Hallelujah. Oh, we are not ashamed, Panginoon. We are not ashamed to preach your gospel, oh God. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, harasikara babahandara hira la da 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 da. Ola babasikara la da 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 hira da 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 da. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Patuloy, Lord. Dalangin namin, Panginoon. Hallelujah. Unang-una sa lahat, oh God. Hallelujah. Dalangin namin ang aming mga kapastoran, oh Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus.
sa mga lingkod mo na ginagamit mo upang magpahayag ng iyong salita. Upang kami, Lord, hallelujah, ay matuto, malaman ang mga plano mo, ang mga nais mo sa bawat isa sa amin, Lord. At ganun din, Panginoon, O God, sa aming leadership, O Lord, hallelujah. Tulungan mo ang bawat isa, pagkaisain mo ang aming mga kaisipan, O Lord. Hallelujah. Dahil iisa lamang, Panginoon, ang nais mo sa bawat isa sa amin. Ang makapagpahayag ng iyong mabuting balita sa aming kapwa, O God. Kung kaya't, Lord, dalangin ko ang leadership ng Sanctuary of the Most High God Church, O God. Hallelujah. Na patuloy, O Lord, na mag-alab sa iyong salita, O God. Hallelujah. Na makita ang iyong kariktan sa bawat isa sa amin, Panginoon, O God. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Tunay na dakila ka, O God. Tunay na ang pag-ibig mo ang nananalaytay sa aming mga dugo, Lord God. Hallelujah. Dahil ikaw, Lord, ang nagbayad sa cross ng Kalbaryo. Ikaw ang nagbigay ng buhay para sa aming lahat. Kung kaya't dalangin namin, Panginoon, na patuloy, Lord. Hallelujah. Na pagkalapit mo kami, Panginoon, upang maipahayag ang iyong magandang balita, Panginoon, O Lord. Oh, har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 a. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, God, hallelujah. Oh, Spirit, touch your church, Panginoon. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, patuloy, Lord. Hallelujah. Touch your people, oh God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, God. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo sa bawat isa sa amin, O God. Hindi ka nagbabago noon, ngayon at kailanman, O Lord God. Your promises is always yes and amen, O God. Hindi nagbabago ito, Panginoon. Wala kang katulad, wala kang kaparis. Lahat ay posible sa iyo, Lord God. Oh, hallelujah. Maranasan, Panginoon, ng bawat isa na narito sa mga oras na ito at lalo na sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan, O Lord. Maranasan nila ang iyong pag-ibig, Panginoon. Maranasan nila ang tunay na pag-ibig mo, Panginoon, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. And Lord, we pray, Lord, hallelujah, the outpouring of the Holy Spirit, Panginoon, O God. Oh, fire, O Lord, fire. Gaya ng ipinakita mo, Panginoon. Hallelujah. Fire, O Lord. Fire sa aming mga kaluluwa, Panginoon. Hallelujah. Fire sa aming mga spirit, O Lord God. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, you are holy, holy forever, O God. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Patuloy ka namin tinataas at pinupuri, Panginoon. As we continue, Panginoon, ay lahat ng mga panalangin ito, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. We pray for direction, O God. We pray for the wisdom, Lord. For lahat ng wisdom, Panginoon, ito'y nanggagaling sa iyo. Bigyan mo kami ng discernment, Panginoon, sa pagdidesisyon, Panginoon. Unang-una na, Panginoon, sa amin po, sa church po namin, Panginoon, O God, ang anuman po mga plano mo ay siyang mangyari, Panginoon, O God. Ibigay mo po ang mga kaisipan na ito sa aming mga kaisipan, O God, na mangyari po ang pag-expand, ang kabutihan, at ang pag-increase ng iyong kaharian, Panginoon. Marami pong salamat sa bawat desisyon, O God, na aming pong gagawin, Panginoon, at lalong-lalo na rin po, Panginoon, sa aming everyday life, O God. Maitaas ka, mag-glorify ka, O God, even the smallest decisions that we make, O God, ito po ay makapagbigay ng karangalan sa iyo, Panginoon, O God, dahil ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran, Panginoon. Laging tapat, laging mabuti, laging pong naririyan at kami ay hindi iniiwan at di pinababayaan, Panginoon. Kaya Lord, yun po ang mangyari sa iyong church.
gusto mo pong mangyari, Panginoon, oh God. Salamat, Panginoon, we declare souls, Panginoon. Philippines are for you, oh God. Hallelujah. Maraming po salamat, Panginoon, sa mga kaluluwang ito, Panginoon, oh God. More souls, Panginoon, oh God. Salamat din po, Panginoon, oh God. As well, Lord, we believe in your blessings. We believe, Panginoon, oh God, ikaw ang Diyos ng pagpapala, Panginoon. You love to give, oh God. You really love to give us, to show your favor on us, to show your love on us, oh God, to show your goodness on us, to show, oh God, your prosperity and blessing in each of our lives, oh God. Lord, alam mo sa paningin namin kami ay kulang, pero Lord, hindi yun ang iyong nakikita. You see a complete blessing in our lives, oh God. Ikaw ito, Panginoon, ikaw ang siyang ikilos, ikaw ang siyang gagawa, Panginoon, oh God. Walang imposible sa'yo, walang mahirap sa'yo, Panginoon, oh God. Blessing, multiplication, Panginoon, increase. Diyan ka magaling, Panginoon. Diyan ka expert, Panginoon, oh God. At yan ang maranasan ng iyong mga anak na nagtitiwala sa'yo, naniniwala sa'yo, na lumalapit sa'yo, oh God, na nananangan sa iyong mga salita, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Blessing ang aming mararanasan dahil ikaw ang aming Diyos sa pinagsililikuran. Gold and silver are yours, oh God. Kaya, Panginoon, wala pong mahirap, Panginoon, kung kaya mo ipagkaloob sa iyong mga anak, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga blessings na ito. Ito rin naman po ay gagamitin mo pa po sa iyong kaharian, oh God. Marami pong salamat, Panginoon. We truly give thanks to your goodness. We truly give honor to your name, oh God. Truly this night, oh God, this is a victorious night. This is a victorious day, oh God. Salamat, Panginoon, oh God, na muli binuksan mo ang aming mga puso. Minister mo ulit ang aming mga hearts, Panginoon, oh God, upang patuloy kang kilalanin, patuloy kang sambahin, patuloy kang itaas, Panginoon. At Lord, hindi lamang po natatapos sa gawing ito, Lord. May bukas pa, may darating pa mga araw, Panginoon. Ang iyong pagkilos ay walang humpay, walang sawa at walang katapusan as you continuously abound in our lives, Panginoon, oh God. Yun ang may naranasan namin, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, oh God. Lalabas kami, Panginoon, na puno ng kagalakan, kalakasan at katagumpayan. Ang lahat ng ito ay tanging sa kadakilaan mo lamang. We honor you, we praise you, we give thanks to your name. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Praise God. Sige po, walakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Continue po yung prayer natin sa linggo. May sasabihin lang po ko habang nagpe-pray ako, there is someone here. Mamayang gabi mananaginip ka. There's a vision will come into your mind. Pagpatunay ito, hindi kita kilala, kapatid. Pinasasabi ni Lord, humanda ka, gagamitin kita. That vision will something in your heart na tinatawag ka ng Panginoon. Hindi kita kilala, pag humanda ka sa pag-pray mo mamayang gabi. You will dream dreams, a vision, an instruction from the Lord. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po sa gabing ito, Panginoon. Sa buhay ng mga anak mo na umuna ng iyong kariyan. We're looking, Lord, sa Sunday. Kumilos ka pa, Panginoon. At matindi pang pagkilos ng iyong banal na Espiritu ang aming maranasan, Lord, sa aming panalangin, sa aming pagdako sa kabanal-banalan. Salamat po sa gabing ito, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong mga anak. Alam ko nangusap ka, Panginoon, at inihahanda mo sila, Panginoon, sa malaking pagtawag mo sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, dakilain ka sa gabing ito. Papurit pagdakila. Maraming salamat sa pagpapala, kalayaan, kalakasan, Panginoon. Kabanalan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lahat ng ito, maingat namin binabalik sa dakilang Diyos
na pangalan. Lahat po ay magsabi ng Amen! Amen and Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus.